Breaking news. Sa loob ng maraming araw na bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel, habang nagpapalitan ito ng kanilang mga pag-atake, ang Houthis naman ng Yemen na sinusuportahan ng Iran ay nagsasagawa rin ng mga ballistic missiles laban sa Israel. At nang maideklara ang ceasefire ng Iran at Israel nagsagawa ng pinakamalaking pag-atake sa Houthis ng Yemen. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like na rin ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 7, 2025 at isang breaking news ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa militanteng grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Marahil ay isa ka sa mga nakarinig sa balita na ang Houthis ng Yemen ay nagsasagawa ng mga ballistic missile attack sa Israel habang ang Israel ay umaatake sa Iran at habang ang Iran ay umaatake sa Israel. Hindi ito pinapansin ng Israel. Merong mga pagkakataon na ang Ben Gurion Airport ng Israel ay tinatarget ng Houthis ng Yemen. Pero sa paglilinaw ng IDF na ang mga ginagawang pag-atake ng Houthis ay napapabagsak ng mga air defense system ng Israel. Merong mga fragment nito mga kaibigan na nalalaglag sa Golan Heights. At ang iba ay hindi na nakarating sa aerial territory ng Israel sapagkat pinasabog na ito ng Arrow 1 at Arrow 2 ng Israel. Ang iba ay pumasok man sa aerial territory ng Israel pero napapasabog na ito sa kalawakan pa lamang. Kaya merong mga fragments na pumapasok mismo sa teritoryo ng Israel at hindi ito nagsasani ng mga fatality maliban sa mga property ng Israel na nabagsakan ng mga fragment. At ito na nga mga kaibigan, Israel nagsagawa na ng pinakabagong pag-atake sa Houthis ng Yemen. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Jerusalem Post. Ito ay isa sa ating mga pruweba maliban sa The Times of Israel. Maging ang mga nagbabalita sa kanluran ay hindi ito pinaligtas gaya ng Sky News. Ngayon mga kaibigan, ayon mismo sa Israel, kahapon matapos ang ginawang pag-atake, agad na nagsalita ang pamunuan ng Israel at inamin nila na talagang nagsagawa sila ng pag-atake at tinarget nito mga kaibigan. At ayon sa Israel mga kaibigan, marami sa mga lugar sa Yemen na pinagkukutaan ng mga militanteng grupo ang kanilang winasak. Kasama na raw nilang winasak mga kaibigan ang Hodeidah Port sa Ras Isa at Salif. At ang isa sa mga pinakaimportante na pinangangalagaan ng Houthis ay ang Ras Katib Power Station. Naaalala niyo pa ba ang barkong iyan? Yan ang barko na sinalakay ng Houthis ng Yemen habang nagsasagawa ng matinding bakbakan ang Israel at ang Hamas. Ginawa ito ng Houthis upang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga kapatid na nasa Gaza. Unfortunately mga kaibigan, merong mga karga ang barkong ito. Hindi lang mga kargamento kundi mga tao. Kasama pa nga mga kaibigan ang ating mga kababayang Pilipino. Binihag ng Houthis ang 25 katao. Ang 25 na ito ay binubuo ng Pilipinas, Bulgaria, Romania, Ukraine at Mexico. At salamat sa Panginoon na nito lang January 2025 ang ating mga kababayang Pilipino ay pinakawala na ng Houthis dahil na rin sa tulong ng gobyerno ng Oman at ng Ehipto. Ngayon, bakit ko binanggit ang barkong ito? Ano naman ang kinalaman nito sa ginawang pag-atake ng Israel kahapon lamang? Sapagat ayon sa IDF mga kaibigan, na ang barkong ito, nilagyan pala ito ng radar system ng Houthi. At dahil dito, ay madali nilang matatrack ang mga vessels kahit pa international maritime space upang kanilang maipromote
ang kanilang terroristic regime activities. Ito ang sabi ng IDF. Hindi naman malinaw sa balita mga kaibigan kung ano ang ginawa ng Israel sa naturang barko. Pero isa ang malinaw, ayon sa IDF, winasak nito ang Hodeidah port na kung saan ito ang ginagamit ng Iran upang makapagpuslit ng mga weapon upang suplayan ang Houthis ng Yemen. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Israel ay tinarget ang Hodeidah port maraming beses na, pero kinukumpuni ito ng Houthis sabagat napaka-importante nito para sa koneksyon nito sa Iran. Pero ngayon, sa overnight strikes na ginawa ng Israel, muli nila itong winasak. At nilinaw din ng Israel na ang kanilang pinakabagong pag-atake sa Houthis ng Yemen ay bilang paghihiganti sa paulit-ulit na pag-atake ng Houthis sa Israel gamit ang kanilang drones, rockets, ballistic missiles. At bilang patunay, nito lamang nakaraang Martes mga kaibigan, nagtunugan ang maraming mga sirena sa Jerusalem. Kasama na rin sa Ben Gurion Airport, sa Mudin, sa Rishon Lison, sapagat ang Houthis mga kaibigan ay nagpalipad na naman ng missile. Dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel na ang naturang pag-atake ng Houthis ay nagbigay ng isang malaking perwisyo sa West Bank. Ang mga tao ay mabilis na nagtakbuhan upang maisalba ang kanilang buhay. At kanina lamang mga kaibigan, ilang oras matapos na mai-upload ang video ito, ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz ay nagsalita. Nagbigay ito ng nakakakilabot na warning para sa Houthis ng Yemen. Ayon sa kanya, sa 12-day na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, kung paano nila winasak ang Iran ay ganon din daw ang kanilang gagawin sa Houthis ng Yemen. Nako, ano kayang ibig sabihin nito? Tila parang nagbibigay ng hint si Israel Katz na magpo-focus ito ngayon sa Houthis ng Yemen. Dagdag pa ni Israel Katz, anyone who tries to harm Israel will be harmed. Anyone who raises a hand against Israel will have it cut off. And of course, hindi nagpahuli ang Houthis ng Yemen. Agad itong nagbigay ng pahayag matapos ginawa ng Israel ang kanilang pag-atake. Ayon sa Houthi military spokesperson, inamin nila na talagang ang Israel ay nagsagawa ng pag-atake. Pero ayon sa Houthis, ang kanilang air defense system ay pinagsasalubong daw ang mga pag-atake ng Israel. Ginamit daw nila upang labanan ang airstrike ng Israel ng napakaraming domestically produced surface-to-air missiles. Pero ayon naman sa mga residente ng Yemen na nakasaksi sa naturang pag-atake ng Israel, ayon sa ulat ng Reuters, na ang napakalaking power station ng Yemen ay out of service na ngayon. Kasama rin daw ang napakalaking pagkawasak sa mga daungan na nasa Red Sea, hindi raw ito pinalampas ng puwersa ng Israel. Pero ayon sa residente ng Yemen na iniulat ng Reuters, wala raw immediate report of casualties sa naturang pag-atake. At mga kaibigan, manatiling nakatutok, manatiling updated sa mga pangyayari sa Israel, sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para mangyari yan, huwag kalimutang isubscribe ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!